mo alam ang nasa kalooban ko. Marami akong pangarap para sa ating pamilya. Kaya nga ganyan na lang ang pagsisikap ko. Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. May mga nagsasabing masarap magtrabaho sa ibang bansa. Yun ay dahil sa malaking kita roon. Ngunit may ilan namang ayaw nang magbalik pa roon. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Jerome sa ating dulang sa kanyang panahon. Pupunta ka kamo kina Kuya Mario mamaya. Bakit, Rosel? Dumating na ang kuya ko galing abroad, Jerome. Ha? Tiyak, marami pa sa lubong yun, kaya pupunta ako para maambulan. O sige, ikumusta mo na lang ako kay Kuya, ha? Samahan mo na lang kaya ako. Alam mo namang may overtime ako sa trabaho ngayon. Di bukas ka na lang mag-overtime. Sa public pala nag-aaral ang anak niyo ni Jerome. Oo, kuya. Grade 1 na siya. Bakit doon? Ayaw niyo ba sa private? Mahirap sa public, maraming estudyante. Kwan kasi kuya Hindi nila kaya ang tuition sa private, Mario. Rosel, totoo ba ang sinabi ng ate Gemma mo? Oo. Si Jerome lang kasi yung nagtatrabaho sa amin Tapos may hinuhulugan pa kaming bahay. Ganun ba? May naisip ako para makaluwag-luwag kayo. Ano yun? Sabihin mo kay Jerome, sumama sa akin pag alis ko. Total, nangangailangan sa amin. Ayan, Rosel, ha? Pagkakataon nyo na. Sabihin mo agad yan sa asawa mo para maihanda niya yung kanyang mga papeles. Magkano naman kaya ang gagastusin? Wala kayong alalahanin doon. Salary deduction yon. Oh, talaga? Oo. Sige kuya. Ate, sasabihin ko kaagad yan sa asawa ko. Pilitin mo siya mag-abroad. Sayang ang opportunity. Sabi pa ni kuya, kikita ka raw ng 50K doon. Pero mo yun, Jerome. Luluwag tayo ng gusto. Mapag-aaral na natin sa private si JJ. Sabihin mo kay Kuya, pasensya na pero ayoko. Ano? Bakit naman? Jerome, walang gastos ito. Hindi ka pag-aano malulungkot dahil kasama mo si kuya. Basta't ayoko mag-abroad. At kahit kailan, hindi ako mag-abroad pa. Bihira ka naman Ikaw na nga pinagmamalasakitan ng kapatid ko. Ayaw mo pa? Diyan ka na nga. Wala palang diskarte sa buhay ang asawa mo Kaya pala wala kayong asenso. Naku, naiinis talaga ako sa kanya, Kuya Mario. Pilitin mo pa rin siya. Kulitin mo. Tama. Balay mo, makumbinsi mo siya. O kaya, tigisin mo. Ha? Anong tikisin, Ate Gemma? Huwag mong asikasuhin. Pwede ring huwag mong patulugin sa kwarto. Para mapilitan siya sumunod sa gusto mo. Jerome, bakit dala mo rito mga damit mo, anak? Makikiplansya po sana ako, Nay. Ha? Sira ba yung plansya niyo? Sana sinabi mo na lamang sa akin. Para dinala ko na lamang yung plansya ko sa inyo. Hindi po sirang plansya namin. Ayaw pong intindihin ng manugang yung mga damit ko Ano? Nag-away ba kayo? Kaya galit siya? Naalala niyo yung ikinuwento ko sa inyo? Na niyayaya ako ni Kuya Mario na sumama sa kanya sa abroad? Nung isang linggo pa yun na. Pinag-aawayan niyo pa rin hanggang ngayon? Pinipilit po ako ng asawa ko. Lagi na akong kinukulit tungkol doon. Hindi na rin niya inaasikasong baon at mga damit ko. Ano ba naman yan si Rosel? Hindi
marunong rumespeto sa kagustuhan ng asawa. Huwag na ho natin siyang pag-usapan na. Akin na ho yung plancha nyo para makapagsimula na po ako. Jerome, alam ba ni Rosel ang tungkol sa... Hindi po. Ayoko na pong maalala yun. Jerome, ang dami na nating nainom na ala. Sa akin, walang problema eh. Dahil narito ako sa bahay namin. Ikaw, magbabiyahe ka pa. Alam mo, Brandon, ayoko talaga umuwi. Sabi ko na eh. Sabi ko na may problema ka, kaya ka nag-iayang minumin. Tungkol ba kay Rosel? Lumalala siya, pare. Ayaw na niya akong patulugin sa kwarto namin. Sipin mo yun? Bakit? Dahil lang ayaw mo mag-abroad? Outside the bedroom ka na? Masamang-masama ang loob ko sa kanya. Para bang pera na lang mahalaga sa kanya. Mali nga yun. Sobra naman siya. Pero pare, siguro dapat din sabihin mo sa kanya ang talagang dahilan kung bakit ayaw mo nang mag-abroad. Pero pare, ayoko na sanang maalala pang pangit kong karanasan eh. Pare, hindi malulutas ang problema nyo kung hindi mo bubuksan sa kanya yung kalooban mo. Kaya gawin mo na yun. Bakit ka narito? Di ba sabi ko sa'yo, makakapasok ka lang dito sa kwarto kapag pumayag ka nang sumama kay Kuya Mario sa abroad? Bakit mo ba gustong mapalayo ako sa inyo? Yun nga ang ibang mga misis, ayaw na mapalayo sa kanilang asawa nila. Ikaw iba eh. Ipinagtutulakan mo pa akong lumayo. Dahil gusto ko makaipon tayo. Habang wala pa sa high school ang anak natin. Nakakaipon naman tayo kahit papano. Hindi ka pa kontento? Talagang hindi. Dahil ang gusto ko, guminawa naman tayo. Tulad ni na Kuya Mario at Ate Gemma. Pero hindi mangyayari yun eh. Dahil wala kang diskarte sa buhay, walang pangarap. Tumigil ka! Hindi mo alam na sa kalooban ko. Marami kong pangarap para sa ating pamilya. Kaya ganun na lang ang pagsisikap ko. Mas kikita ka ng gusto kung mangingibang bansa ka. Ano ba ang inaalala mo? Kasama mo naman ang kapatid ko. Hindi dahil kasama ko siya, hindi na ako mapapahamak. Rosel, minsan na akong napahamak. Nung una akong nag-abroad, binata pa ako. At kasama ko pa ang pinsan ko. Ano ibig mong sabihin? Pinagsamantalahan ako ng amo ko na Arabo. Hindi. At hindi lang isang beses yun. Paulit-ulit. Paulit-ulit kong naranasan ang nakadidiring pangyayaring yun. At hindi lang isang beses yun. Kaya ayoko na sanang maalala yun. Pero pinilit mo kong muling alalahanin. Ipinagtapat mo na pala sa kanya. Opo, Nay. Pero bakit mo siya iniwan? Bakit ka umalis sa inyong bahay? Dahil nasaktan na naman ako. At gusto ko pong makalimot. Naunawaan ko na. Tama yung ginawa mo. Sa halip na makipaglasingan, dito ka nagpunta sa akin. Parang nananariwang muling sugat ng puso ko. Kung paano kung binaboy ng hayop na yun. Anak, halika. Sasamahan kitang dumalangin sa Diyos. Hilingin natin na tuluyan na niyang pagalingin ang sugat ng iyong puso.
upang hindi mo na maging mabigat na dalahin yan. Iyon pala ang nangyari kay Jerome. Kawawa naman si Bayaw. Nakukonsensya ako, kuya. Dahil ako pa ang naging dahilan para masaktang muli ang asawa ko. Ako rin, Rosel. May kasalanan din ako dahil sinulsulan kita. Tinuruan kitang inisin at kulitin si Jerome para mapapayag mo. Nasaan ngayon ang asawa mo, Rosel? Wala siya sa bahay, kahapon pa. Umalis siya matapos ipagtapat sa akin ang lahat. Kung naroon siya kina Nanay Choling, puntahan mo siya. Humingi ka ng tawad para maayos na ang problema ninyo. Tama ang kuya mo. Kapag nasa inyo na siya, saka naman kami pupunta doon para humingi rin ng tawad. Nanay Choling, Mabuti at nagpunta ka rito, Rosel. Gusto ko na nga sanang pauwiin si Jerome para magkausap kayo. nahihiya po ako. Sa kagustuhan kong magkaroon kami ng maraming pera. Nasaling ko na pala ang isang mapait na nakaraan ng aking asawa. Ah, Rosel. Naliwanagan na po ako, Hinay. Pero sana, mapatawad ako ni Jerome. Pinatatawad na kita, Rosel. Jerome! Salamat! Salamat! Siguro kaya nangyaring pamimilit mo sa akin. Para ipagtapat ko sa iyong lahat. At nang sa ganun, tuluyan ang gumaan ang aking kalooban. Gaano man kapait ang isang nakaraan, magiging matamis pa rin ang kasalukuyan sa pamamagitan ng tapat na pagmamahal sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Leonel Benjamin, Maynard Landicho Jr., at Rosana Villegas. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Kung minsan, sunod-sunod ang pagsubok sa buhay ng tao, sinisikap niyang bumangon, ngunit muling nalulugmok. Paano nga ba ito ang dapat harapin? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Nida sa ating dulang sa kanyang panahon. Ay, salamat. Nakakain din tayo. Ang hirap talaga ng buhay natin dito sa evacuation center. Pakiramdam ko, walang madali dito eh. Totoo yun, Rex. Pero kailangan habaan pa natin ang pasensya natin. Dahil wala pa tayong pampagawa ng bahay. Kasi nga, nasira nga yung bahay natin ng bagyo. Di lang naman tayo napinsala ng bagyong yan, mga anak. Napakarami natin. Bakit naman kasi dito pa dumaan ang bagyong yun? Magpasalamat pa rin tayo dahil buhay pa rin tayo at magkakasama.
O hindi tulad sa maraming namatay dito. Kailan pa kaya tayo babalik sa dati nating buhay? Mangyayari din yun, anak. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Oo nga, Rex. May awa ang Diyos. Ay, Inay, kanina po, nakitawag po ako sa cellphone ng kaibigan ko. Tinawagan ko po si Ate Jenny. Yung pinsan mo nasa Maynila? Opo. Hindi ba mabait ang pamangkin mong yun, Dinang? Ay, oo, Loloy. At may kaya pa sa buhay. Ang alam ko, manager na siya sa Maynila. Sinabi ko po sa kanyang kalagayan natin, ay. Anong sabi niya, ate? Pupuntahan daw niya tayo dito. Tia Dinang, talagang kahabag-habag yung nangyari sa lugar ninyo. Bukod doon sa pagkasira ng mga bahay at nawalan pa kayo ng kuryente, pati tubig, wala rin. At hindi lang yun. Marami ang namatay, Jenny. Mabuti nga kami, buhay. Magkakasama pa rin. Dahil sa maaga kayong nakalikas. Ay, oo. Kaso nga, nawasak naman yung bahay namin. Maging yung kinabubuhay namin, nawala. At halos lahat dito, wala pa rin bahay, Ate Jenny. Ang hirap mabuhay sa ganitong lugar. Hindi ako makatatagal. Napakahirap talaga, pamangkin. Gusto kong makapagtrabaho, ate, para makatulong kina Inay. Sa bagay na yan ay matutulungan kita. Talaga, ate? Oo. Kung gusto mo, ikaw na lang ang kukunin kong kasambahay. Kasi wala kaming kasambahay ngayon. Kaya iniwan ko lang si Junior sa aking biyanan para may mag-asikaso sa kanya. Ay, hindi ba nag-aaral na yung anak niyo ni Fred? Ay, opo, tiyang. Grade 3 na ho yan ngayon. Nida, huwag kang mag-alala. Susweldohan kita ng maganda. At pag-aaralin din kita ng isang short course para naman magkaroon ka ng mas malaking kita balang araw. Maraming salamat, Ate Jenny. Gusto ko yun. Pangako, hindi ka magsisisi sa pagkuha mo sa akin. Magsisipag ako. Aasahan ko rin na magiging tapat ka sa akin, ha? Dahil pinsan kita. Oo, ate, pangako. Pero, pwede kayang makapag-advance sa'yo ng sweldo ko para naman may magamit sina Inay sa pagpapagawa ng maliit na bahay na makabangon na kami ng lubusan. Ay, yun lang pala. O sige, daragdagan ko pa. Tulong ka na naman yun, kina Tia Dinang. Maraming salamat, Jenny. Ikaw na sana ang bahala sa iyong pinsan, ha? Bakit ngayon ka lang, Fred? Madaling araw na, Pero parang bago ng bago. Nagkaya lang kami ng barkada na uminom ng konti. Konti? Ayan at ang pula-pula mo. Susuray-suray ka na nung pumasok dito sa kwarto. Basta sira. Naparaming inom ko. Linggo-linggo na lang ganyan ka eh. Palaging lasing. At humihingi ka pa ng pasensya. Hindi ka ba nanghihinayang sa perang tinatapon mo sa alak? Halos kalahati ng sweldo mo dyan napupunta. Mabuti na lang malaki ang sahod ko, kaya hindi tayo nagigipit. Uy, huwag ka na lang maingay. Di man ako maingay Ay, baka magising yung pinsan mo eh. Alam mo, para kayong magkakambal. Kasi pareho kayong maganda. Yan, ganyan. Dinadaan mo ako sa loko. Ano mga bukadura mo. Bahala ka. Basta ako, tutulog na ako. Naantok na ako. Ang gaganda ng mga ipinadalang damit sa atin ni Ate Jenny, no, Tay? Oo nga, Rex. Buti na lang kumasya sa atin ng mga hindi na ginagamit na damit ng kanyang asawa. Maging yung mga sapatos. At ako naman, binilhan niya ng mga duster. May kasama pa nga cellphone. Ngayon, lagi na po nating makakausap si ate.
Buti na lang, sa kanya nagtrabaho si Ate Nida. Nakakapag-aral pa si ate. Natulungan pa tayo ni Pinsan. Oo nga, anak. Ngayon, unti-unti nang nakakabangon ng pamilya natin mula sa maladiluging bagyong dumaan sa ating probinsya. Kaya wag nating kalilimutang magpasalamat sa Diyos sa malaking biyayang ibinigay niya sa atin. Tay, sana makapag-aral din ako katulad ni ate. Naniniwala akong mangyayari din yun, anak. Huwag ka lang mainip. Dumating ka na pala, kuya. Ang ganda talaga nitong pinsan ng asawa ko. Gusto mo na bang kumain? Ihahanda ko na po ang pagkain. Hindi. Mamaya na lang. Nida, ang ate mo, nandyan ba? Ay, tumawag siya kanina, kuya. Ganun ba? Sabihin ko daw sa'yo na bukas na sila makakauwi ng mga kasama niya. Nagka-problema kasi daw dun sa Pampanga branch nila. Si Junior. Kanina pa tulog sa kwarto namin. Mabuti naman. Kuya, bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Nida, alam mo, Kuya, matagal na kitang gustong makausap ang kamay ko, bitiwan mo. Naman o, kamay lang Eh, Alam mo, ito talaga ang gusto kong gawin sa'yo. Kuya, bitiwan mo ko. Ano ako, tanga? Ang tagal kong hinintay na masolok ka. Hindi ko na palalagpasin pa to. Bitiwan mo, sabi ako sisigawan ko. Sige, sumigaw ka. Papatayin naman kita. Ha? Nakikita mo to? Kutsilyo. Oo, kutsilyo nga. Lagi ko itong dala kapag gabi na akong umuwi. At ngayon, gagamitin ko to sa'yo kapag sumigaw ka. Wag! Mawa ka sa akin, kuya! Hindi na ako papayag na maunahan pa ako ng iba sa'yo. Susumbong kita kay ate! Sige, kapag nagsumbong ka, papatayin ko kayong lahat. Narinig mo? Kaya sige na, pagbigyan mo na lang ako. Dinang, ano ba iniisip mo kanina ka papabiling-biling dito sa higa? Loloy, kasi yung panganay natin, tumawag siya kanina. Para malungkot siya. Bakit daw? May problema ba sa? Wala naman siya sinabi. Pero halata namin ni Rex na mag-video call kami kanina na mayroong problema si Nida. Naghihinala kayo. Ayaw lang niya sabihin ng totoo. Ay, oo. Kung kausapin mo kaya si Jenny, baka may alam siya sa problema ng ating anak. Walang iya ka. Ate Jenny! Akala ko pa naman mahinin ka. Marunong ka mag-ingat ng sarili dahil laki ka sa probinsya. Yung pala, tulad ka rin ng ibang mga babae dito sa Maynila. Mapusok, malandi. Ate Jenny! Hindi mo man lang nahintay na makatapos ka ng pag-aaral. Lumandi ka na agad. Nagpabuntis ka pa. Hindi ako lumandi, ate! Hindi lumandi. Hindi ka mabubuntis kung di ka lumandi. Sinira mong tiwala ako sa'yo. Sinayang mong pagtulong ko. Ate, hindi ko kasalanan. Lumayas ka ngayon din dito. Lumayas ka! Nida, anak! Biglaan naman ang uwi mo. May dala ka pang mga gamit? Pinalayas po ako ni Oh, Ate Jenny, Nay. ano? Bakit niya ginawa yun? Nakita po niya ang pregnancy test pack na hawak ko. Nalaman po niya buntis ako. Oh, Diyos ko! Kaya nagalit siya. Anak naman! Bakit mo
pinairal ang kapusukan mo. Pinagsamantalahan po ako ni Kuya Fred, inay. Hindi. Ang hayop na yun. Nagbanta po siyang papatayin kaming lahat. Kaya hindi ko pa nagawang magsumbong kay ate. Ayoko po mamatay sila ni Junior. Junior, bakit ayaw mong dali ng gamot na to sa daddy mo? May sakit siya, kailangan niya ito. Galit ako sa kanya, Mami. Masama siya. Ha? Ginasa niya si Tita Nita. Nung kami wala kayo. Ay, Diyos ko. Nakita mo po. Inutukan niya ng kutsilyo si Tita Nita. Masama si Nani. Masama siya. Nida, pinsan, Ate Jenny. naparito ako para humingi ng tawad sa iyo. Alam ko na ang lahat. Ate. Alam ko na ang ginawang pagsamantala sa iyo ng asawa ko. Sinabi ni Junior sa akin. Si Junior. Oo. Nakita niyang lahat. Patawarin mo ko sa lahat ng nagawa ko sa iyo. Hinatulan kita. Samantalang ang asawa ko naman pala ang nagkasala sa iyo. Ate Jenny. Handa akong tulungan ka bumangon at buhayin ang iyong anak. Si Fred naman. Hiniwalayan ko ng walang yan yun. Payag ka, Ma'am. Kasuhan ko siya. Oo. At susuportahan kita sa gagawin mo. Huwag nating hatulan ang ating kapwa dahil sa kanyang kalagayan, sabagat di natin batid ang kanyang pinagdaanan. Sa halip, siya'y ating alalayan upang ang bukang liwayway ay muling masilayan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Maynard Dandicho Jr. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Delma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Doon ko nga kayo iniiwas sa ganong klase ng buhay ng daddy nyo na walang katiyakan at direksyon. Sa mentalidad niya na hindi nagplano sa buhay at tinatanggap na lang ang mga nangyayari nang wala siyang pakialam. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Kung bakit sa kabila ng magagandang biyayang dumarating sa buhay ng isang tao, nalalahan pa rin sa utak niya ang mga insekuridad at pangamba para sa hinaharap. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Doris sa ating dunang sa kanyang panahon.
mo naman ako, Bob. Ngayon sabay na papasok sa kolehiyo si Amelia at Clarence. Seryosong buhay nang pinag-uusapan natin. Hindi tulad nung maliliit pa sila na kapag binusog natin at pinatulog, kampante na rin tayong magpapahinga. Alam mo, ginagawa ko naman lahat ng kaya ko para makatulong din sa mga pinansyal na pangangailangan natin dito sa bahay. Kailan mo ba aaminin sa sarili mo na hindi sapat ang kinikita mong barya-barya sa pagiging miyembro ng isang banda para suportahan ang pamilyang ito? Barya-barya? Oo! Sakit mo naman magsalita. Dahil kahit kailan hindi tayo mabubuhay ng maayos kung yung hilig mo sa pagtugtog ang aasahan mo, Bob. O anong gusto mong gawin ko? Umalas ako sa banda? Ang gusto ko, maghiwalay na tayo. Anong sabi mo? Kung magkakanya-kanya tayo, mas magaan kung mapapatakbo ang buhay namin mag-ina. May mga plano ako sa buhay na hindi ka nakasama. Hindi na kita iisipin. Huwag mo na rin kami isipin. Good morning, Lola Sonia! Hoy, Millie! Ay, ikaw pala. Halika. Tumuloy ka na rito sa kusina. Tinatapos ko kasi itong pagluluto ng sauce para sa i-deliver kong lumpiang sariwa sa suki kong kantin. Ang totoo po, kaya po maaga ako nadalaw para makapagkwentuhan po tayo ng matagal. Nakakita na po kasi si Mami ng maliit na apartment type na titirhan namin ni Clarence sa pasukan. At saka, bukas na pong alis namin, Lola. Ay, bigla naman akong nalungkot sa sinabi mo. Eh, paano nga? Mapapalayo na pala kayo sa akin ni Clarence. Hayaan nyo. Lagi ko kayong tatawagan. At saka kapag umuwi kami ni Clarence, dito po kaagad kami dadaan para magkakamustahan po tayo. At syempre, dadalan po namin kayo ng mga paborito ninyong pasalubong. Pangako po yan, Lola. Mami naman, mula kanina nag-i-empake ako ng mga damit ko. At hanggang ngayon paalis na kami. Panay pa rin ang iyak mo. Dahil alam mo ba kung anong susunod na senaryong pumapasok sa isip ko pagkatapos nito? Yung araw ng libing ko. Ma'am, aalis lang kami dito sa bahay dahil mag-aaral kami sa college ni ate. Uuwi pa naman kami dito. Magkakasama-sama pa rin tayo. Oh, alam ko na magdarating ang panahon ng ganito. Bakit naman ang bilis-bilis ang paglipas sa mga taon? Kung alam nyo lang na ang pagkakalayo-layo natin ito ang pinakamasakit na bahagi ng buhay ko. O ngayon, Tol, napatunayan mo na. Napahirap talagang magkaasawa ng isang babaeng maraming tsorya sa buhay. Paano nga? Sila nga palaging tama. Sila nga mahusay mag-isip at umaksyon. Pakakalmahin ko lang ang sitwasyon, Tol. Alam kong emosyonal lang si Doris ngayon dahil sa pinagdadaanan namin mga problema. Well, hanggat kailangan mo ng matitirahan, Tol, welcome ka rito sa apartment ko. Feel at home. Maraming salamat sa lagi mong pagsalo sa akin. Tulad sa mga ganitong pagkakataon, Tol. Sa isang banda, ayos na rin nandito ka sa apartment ko. Para kapag may practice at tugtog tayo, hindi na kita hagilapin pa kung saan-saan. Katulad ngayon, punong schedule natin ngayong buwan na ito. Kaya para makalimot ka sa mga problema mo, iukol mo na lang ang panahon mo sa pagtugtog.
sinampal ni Ate Millie. Tinraidor niyo ako! May ginawa po ba kaming mali, ma'am? Ang buong pag-akala ko, nag-aaral kayong mabuti. Pero nakita kayo ng ilang estudyante ko na kasama ng daddy niyo sa isang club sa Ermita. Hindi ba kabilin-bilinan ko sa inyo, dumistansya kayo sa daddy niyo? Ma'am, nag-aaral naman po talaga kaming mabuti. At kahit kailan, hindi kami nagpabaya sa mga obligasyon namin sa school. Yung pagsama namin kay Daddy sa show ng banda nila, bilang pagsuporta lang po namin sa benefit concert para sa isang charitable program na binuo ng grupo nila. Doon ko nga kayo iniiwas. Sa ganong klase ng buhay ng daddy niyo na walang katiyakan at direksyon. Sa mentalidad niya na hindi nagplano sa buhay at tinatanggap na lang yung mga nangyayari nang wala siyang pakialam. Ma'am, hindi po kayo nagkakamali lang kayo sa pagkakaunawa sa mga kilos ni Daddy. Dahil lahat ng bagay sa bahay na to, sa inyo lahat nanggagaling ang pagdidesisyon. Sinikap naman po ni Daddy na magampanan ang tungkulin niya bilang haligi ng tahanang ito sa kanyang maliit na paraan. Pero kahit kailan, hindi ninyo kinilala ang kanyang mga pagsisikap. Sa halip, lagi niyo siyang hinahamak. Lagi niyo pinamumukha sa kanya na higit sa kakayahan niya, kayo lang ang makakalutas sa mga problema ng pamilyang ito. Yan pa ba ang mga panunumbatayan ng magiging konsolasyon ko sa kabila ng pagsisikap ko na mailagay kayo sa maayos na buhay? Ngayon kung nasa daddy niyo ang inyong simpatya, sige, magsama-sama na kayo. Ngayon din, lumayas na kayo sa poder ko! Sabihin niyo sa akin, Chang, saan ba ako nagkamali? Para husgahan ako ng mga anak ko. Kuminsan kasi, hindi natin namamalayan. Lumalampas na rin ang mga pagdidesisyon natin sa karapatan ng iba. Nasa sakop na natin ang kalayaan nila mag-isip at kumilos. Dahil sa pansarili nating mga kagustuhan. Kung mapauunlad ko man ang sarili ko, hindi ba nila nauunawaan na sa kanila rin yung magandang refleksyon noon? Dahil sa kanila ko inuuko lahat ng aking pagsisikap sa pagtuturo, sa pagsusulat ng mga libro. Doon ko kinukuha ang ibinubuhay ko sa kanila. Alam mo, Doris, hindi masamang bumitiw ka riyan sa maling pride mo para muli mo maibalik ang sarili mo sa kapanatagan. At para muli mo ring masinop ang isang magandang pamilyang sinimulan niyo noon ni Bob. Kasama ang inyong mga anak. Ate, sa palagay mo, tama ang gagawin natin pag-alis sa poder ni Mami. Pinaalis niya na tayo dito, hindi ba? Alam ko. Pero baka nasabi niya lang yun dahil sa matindi ang kanyang emosyon. Pero deep inside, masasaktan din ang loob niya kapag umalis tayo dito. Bob! Sabi ng mga bata, ilang araw ka na raw hindi lumalabas ng kwarto mo. Masyado silang nag-aalala sa iyo. At ikaw, ang pagpunta mo ba rito ang dahilan? Kasi nag-aalala ka rin sa akin. Hindi naman natapos ang pag-aalala ko sa iyo. Kahit nagkahiwalay tayo. Lagi pa rin kitang iniisip. Nung umalis ka, gustong-gusto kitang pigilin noon. Pero alam ko nasaktan ko ng kalooban mo. Marami na ako nasabing masasakit sa iyo. Hindi naman ako lumayo. Lagi lang akong nasa malapit. Dahil kahit kailan, hindi ko magagawang hindi ko kayo makita ng mga bata. Kayo ang pamilya ko. Nabubuhay ako para sa inyo at hindi natatapos ang pagmamahal ko sa inyo. Gusto kong muli tayong mabuo ng mga bata. Ngayon ko napatunayan kung gaano kayo kahalaga sa akin.
Higit sa mga pangarap ko, kayo ang aking prioridad. Bob, muli mo pa ba akong matatanggap? Sa palagay mo ba, pupunta pa ako rito kung hindi ka mahalaga sa akin? Doris, nasaktan lang ako sa hiningi mong pakikipag-iwalay. Pero walang nabago sa pagmamahal ko sa iyo. Dahil yun ang sinumpaan ko. Hindi lang sa harap ng altar, kundi maging sa harap ng Diyos. Bob, mahal na mahal din kita. Kung alam mo lang, kung gaano ko kinasasabikan ang mahiyakap mong puno ng pagmamahal. Patawad. Patawad. Ang dalisay na pag-ibig ang tunay na tanda ng dinalaman ng puso. Lilipas ang mga alinlangan at agam-agam, ngunit hindi ang totoong nilalaman ng damdamin sa kanyang panahon. Magalag sigalap, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Milan Landicho Jr., at Phil Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Dahil ayokong matulad ka sa akin na naghihintay sa walang katiyakan niyang pagbabalik. Ayokong danasin mo ang sakit ng loob sa araw-araw na pag-asam sa isang malabong pangako. Handog ng DZRH ang dulay sa kanyang panahon. May pag-asa pa nga bang naghihintay sa isang mag-anak na matagal na nawalay sa isa't isa at sinubok ng panahon? Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Carmen sa ating dulang sa kanyang panahon. Malaki na pala yung pinagbago ng lugar na ito. Pati itong palengke, ang dami nang nakatayong business establishment. Teka, parang si Benny yung nasa pwesto na yon ng poultry supplies. Oo nga, si Benny nga na naging kaibigan ko nung una akong madistino sa lugar na ito. Mabuti pa, lapitan ko siya para magkabalitaan kami. Inay? Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo, huwag na huwag mong pinakikialaman ang lumang tokador na yan. Yung mga retratong hawak mo, akin lang ang lahat yan. Ang kapal na po kasi ng alikabok ng lumang tokador. Kaya nilinis ko, Nay. Nakita ko lang po yung mga litratong yan, kaya natukso po akong tingnan isa-isa. Hindi mo dapat pinakikialaman ang mga laman ng lumang tokador. Lalo ng mga retratong ito. Bakit po, Inay? May malaki po bang dahilan kung bakit hindi ko maaaring tingnan ang mga litratong yan? Oo.
Dahil guguluhin lang ng mga retratong itong buhay mo, ang buhay natin. Kaya kung gusto mo magkasundo tayo araw-araw, huwag mong hahawakan kahit kailan ang mga retratong ito. Tandaan mo yan, Kara! Alam mo, Edgar, kung hindi ka naka-uniform ng sundalo, saka sa pangalang nakaborda dyan sa uniforme mo, hindi kita makikilala. Ang laki kasi ng ipinayat mo. Doon, nakadisino ka dito sa Cagayan de Oro. Bilog na bilog ang katawan mo. Ang kisig mo noon. Sa kabundukan kasi ko nadistino pagkatapos ng naging duty ko dito. Lahat ng hirap, naranasan ko sa bundok. Kulang na lang, pati putik, kainin namin ang mga kasama ko para lang makasalba sa pang-araw-araw na pamumuhay namin doon. Mabuti pala at muli kang nadistino dito. Basta, kapag mamimili ka para sa mga pangangailangan nyo ng mga kasama mo sa barracks, dumaan ka dito sa pwesto ko, ha? Para magkakwentuhan tayo. Saka, para may konti ako may abot sa inyo, sa mga kasama ninyo. Maraming salamat, Benny. Hindi ka nagbago sa kabila ng maraming taong hindi tayo nakita. Ikaw pa rin yung dating Benny na palaging may nakalaang tulong sa akin at sa aking mga kasamahan. Kahit naman si Carmen, hindi na nagbago ang kabaitan niya, Edgar. Matulungin pa rin siya sa sino mang mga nangangailangan sa lugar na ito. Si Carmen nga pala, kumusta na? Bakit? Wala ba kayong komunikasyon? Dalagitan ang anak ninyo, at kamukhang kamukha mo. Mula sa hugis ng mukha, mata at ilong, ikaw na ikaw. May naging anak kami ni Carmen? Fidel, kaninang napadaan tayo sa pwesto ni Benny sa palengke. Hindi mo ba napansin yung lalaking kausap niya na naka-uniforme ng pansundalo? Lalaki? Oo. Para ka ako sa Edgar yun dahil katindig na katindig nga. Katalo wala ito sa Cagayan de Oro ni Edgar. Kaya imposible sa'yo nakita mo. Saka lahat naman ng sundaro, isang tindig eh. Uy, sana nga. Hindi siya yung nakita kong kausap ni Benny kanina. Dahil pag nagkataon at kung siya nga yun, maharap tayo sa isang malaking problema. Ay, laka. Mabuti pa, dalian mo maglakad para makauwi na tayo ng bahay at makapagluto ng tanghalian para mahatiran natin ang pagkain yung mag-ina sa grocery. Pagkatapos tayo munang tatawron para makapagpahinga naman sila. Pero alam mo ba kung ano naisip ko? Para makatiyak kung si Edgar nga ba yun o hindi. Yung kausap na yung kanina ni Benny. Mamayang pagbalik natin sa palengke, dadaan tayo sa pwesto ni Benny para tanungin siya kung sino nga ba yung kausap niya, lalaking naka-uniforme ng sundalo. Basta ako, hindi kita sasamaan sa binabalak mong yan. Dahil ako, sa loob ng 18 taon na hindi nagpapakita si Edgar sa lugar na to, imposibleng buhay pa siya. Pwede bang hindi pa siya namatay sa makikipagyera? Totoo nga sinabi ni Benny. Kamukhang kamukha kong dalagitan nito na anak ni Carmen. Magandang umaga po. Mamimili po ba kayo, Mamang Sundalo? Oo. Itong listahan ko ng mga bibilhin ko. Sige po. Ako na po ang bahala sa mga ito habang naghihintay po kayo. Salamat. Maraming salamat, Kara. Bakit alam po ninyo ang pangalan ko? Nabanggit na kasi sa akin ni Benny bago pa ako mamili rito. Magkaibigan kasi kami. Ang sabi niya, dito nga daw ako sa grocery ni Carmen mamili dahil mas mura ang mga tinda niyo rito. Kilala po ninyong nanay ko? Matagal na din kasi kami naging magkaibigan ng nanay mo. Ang totoo, natuwa nga ako nang malamang nag-asawa na pala siya at nagkaanak ng isang magandang batang babaeng katulad mo. Isa nga pala, anong pangalan ng tatay mo?
Wala na po akong ama. Ha? Hindi ko na po siya nagisnan pagkapanganak sa akin ni inay. Ang sabi po niya, patay na raw po ang tatay ko. Yan ba ang paniniwalang itinanim ng nanay mo sa isip mo? Hindi po ako pwedeng mag-usisa tungkol sa pagkatao ng tatay ko. Wala raw po akong karapatan, sabi ni inay. Pero paano kung sabihin ko sa iyong ako ang iyong ama? Yung mamang sundalong namili kanina sa grocery na nagpakilalang tatay ko. At saka yung mga litrato ng sundalo sa lumang tokador na pinagkakait ninyong makita ko. Hindi ko maunawaan kung bakit pinaniwala ninyo akong patay na ang aking ama. Samantalang buhay na buhay pala siya. Bakit, Inay? Bakit? Dahil ayoko matulad ka sa akin. Na naghihintay sa walang katiyakan niyang pagbabalik. Ayokong danasin mo ang sakit ng loob sa araw-araw na pag-asam sa isang malabong pangako. Hindi pa ba sapat ang mga dahilan na yan para maunawaan mo ko, Kara? Pero karapatan kong malaman ang katotohanan tungkol sa aking ama, Inay. Pero karapatan ko ding pangalagaan ang damdamin mo. Lalo na kung patungkol sa iyong ama. Kaya ba mas pinili ninyong magsinungaling sa akin sa loob ng mahabang panahon? Dahil yun ang nararapat para sa ikatatahimik ng mga buhay natin. Huling pag-uusap na natin ito tungkol sa bagay na yan, ha? Patay na ang iyong ama. At yun ang dapat mong tanggapin. Ang ikinababahala ko, yung magiging pagharap ni na Carmen at Edgar. Natatakot ako na hindi maging maganda ang kanilang pag-uusap. Lalo na sa panig ng ating anak. Sa biglang pagsulpot ni Edgar, hindi na maitatago ni Carmen ang katotohanan kay Kara. Ay, hari nawang mapag-usapan nila ng maayos ang lahat. Para sa kapakanan ng kanilang anak. Umalis ka nang walang paalam, Edgar. Pagkatapos nagbalik ka ngayon na parang wala kang iniwang hinanakit. Carmen. Mabuti pa nga hindi ka na nagbalik. Ginulo mo lang ang tahimik naming buhay na mag-ina. Carmen, biglaan ang naging pagkakadestino namin sa ulo. Wala na akong paraan noon para magpaalam. Limitado ang aming mga galaw, pati na sa paggamit ng cellphone. Sinikap kitang tawagan noon pero hindi kita makontak dahil sa kawalan ng signal sa bundok. Pero gusto kong malaman mo na hindi ako nakalimot sa binitiwan kong pangako sa iyo. Nagsisinungaling ako kapag sasabihin kong hindi ko hinintay ang muli mong pagbabalik. Si Kara, dapat niyang marinig ang lahat ng ito. Narinig ko na pong lahat ang dapat kong malaman, Tay. Kara, anak. Noon pa man, nang una ko pong makita ang mga litrato ninyo sa lumang tukador, may lukso na ng dugo akong naramdaman. Nabuo na sa isip ko at sa aking puso na kayo nga ang aking ama. Kara, anak. Ngayon ko napatunayan na kaya pala ako dinadala ng aking mga paa sa lugar na ito.
Dahil nandito ang aking mga pinakapamahal. Carmen, Edgar, sakaling magkalayo tayo muli, hindi kami magsasawang maghintay sa iyong pagbabalik. ilang beses man akong ilayo ng aking tungkulin sa lugar na ito. Muli at muli akong babalik dito para sa inyo ni Cara. Dahil kayong pinakamagandang naganap sa buhay ko. Carmen, magpapakasal tayo. Gagawin natin sagradong ating pamilya sa magandang pagkakataong ito na ipinagkaloob sa atin ng nasa itaas. Sinusukat ng panahon ang lalim ng mga tunay na damdamin sa kabila man ng mga hamon at sakripisyong nagiging sagabal sa mga ito. Sa huli, ang kadalisayan at kapulihan ng mga puso ang mananaig sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at Maynard Landicho Jr. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Bardam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Wag! Bitiwan mo ako! Huwag ka nang magpumiglas. Wala ka namang magagawa. Wala din dito si Guada. Mamayang gabi pa siya uuwi. Kaya solong-solo kita. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga takot na madaling nawawala sa puso at isipan. Ngunit mayroon din namang nananatili ng matagal na panahon. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Noemi sa ating dulang sa kanyang panahon. Ganyan na siya, Ate Clotilde. Mula nang makitang nakabigtis si Antonio sa banyo, iyak ng iyak. Takot na takot. Ang kawawa akong pamangkin. Mukhang na-trauma sa nangyari sa kanyang daddy. Nag-aalala nga ako. Baka magkasakit siya. Huwag ka nang umiyak, Noemi. Baka magkasakit ka niyan. Si Antonio Guada. Dinala na sa punerarya ang bangkay niya, Ate Clotilde. May alam ka bang problema ng kapatid ko? Para gawin niya magpakamatay? Ate, wala kami problema. Wala din akong alam na kaaway niya. Pero nitong mga nakaraang araw, napansin ko, palagi siyang may malalim na iniisip. Ano naman kaya yun? Ewan ko, hindi ko alam. Di naman niya sinabi. Last week, may tumawag sa telepono namin. Babae. Ang sabi niya, babae daw siya ng asawa ko. Hindi. Hindi magagawa ng kapatid ko ang pagtaksa lang ka. Yun nga rin ang sabi ni Antonio. Kaya naniwala ako. Hanggang kanina nga, nakita na lang namin wala nang buhay ang asawa ko. Kanina ka pa namin hinihintay ni Jal. Halika na, kumain tayo.
Paula, Oh, malalim na naman ang iniisip mo. Si Antonio ba? isang buwan na siyang naililibing. Pero hanggang ngayon, blanco pa rin ang mga pulis at talagang dahilan ng kanyang pagpapakamatay. Di ba sabi ni Guada, ilang milyon din ang nawala sa kanilang bank account. Kaya naghihinala sila na maaring ang tumawag sa kanila ay yung pinagkakautangan ni Antonio. At ayaw niyang sabihin yung kay Guada. Pero bakit naman siya magkakautang ng ganon? May kabuhayan ng kapatid ko. Malay mo. Malay mo, nalulung siya sa sugal at yun ang ayaw niyang malaman ng kanyang pamilya. Ay, naku, ewan ko. Pero hindi pa rin ako makapaniwala. Naaawa ako sa pamangkin mo si Noemi. Mula nang mamatay si Antonio, napipi na siya. Isa pa nga yan sa pinagtataka ko, Paulo. Bakit nagkaganon ang pamangkin ko? Basta ituloy mo ang pag-aliw at pagpapayo sa kanya. Baka sakali magsalita din siya. At para maipagpatuloy din niya ang kanyang pag-aaral. Grade 2 na siya, di ba? Oo. At isa siyang matalinong bata. Ang inaalala ko, baka ngayong wala na si Antonio, lumabas na ang tunay na kulay ni Guada. Noemi, anak. Nandito ang Tita Clotilde mo. Dinadalaw ka. Noemi, kumusta ka na? Sumaysaynyas lang siya. Pero nakangiti. Oo, ibig niya sabihin yan, ate, okay lang siya. Mabuti nga marunong na siya ngayon ng sign language. Nakakapag-communicate na siya ngayon sa mga tao. Ano kaya kung patingnan mo siya sa doktor? Paling natin. Makapagsalita siya uli kapag nabigyan siya ng tamang gamot. Hayaan mo, ate. Gagawin ko yan. Sandali lang, ha? Kukuha ko ng mamimerienda natin. Naime, mabait ba sa'yo si Guada? Hindi ka ba niya sinasakta? Bigla siya nalungkot. Halata sa mukha niya. Napilitan lamang siya sabihin oo. Pamangkin, mag-aral kang mabuti, ha? At maging matatag ka. Huwag kang umiyak. Kailangan lakasan mo ang loob mo. Dahil balang araw, ikaw ang mamamahala sa mga kabuhayang naiwan ng iyong daddy. Tagal mo namang dumating. Kanina pa kita hinihintay. Pasensya ka na, mahal. Kasi tagal pumasok sa kwarto niya yung buwisit na Noemi na yun. Alam mo na, ayoko malaman niya na dito ako natutulog sa kwarto mo. Hindi naman makakapagsumbong yun eh. Pipi na siya. Kaya ayos lang. Kahit malaman niyang hindi talaga tayo magpinsan. Nag-aaral si Noemi, no? Matalino. Hindi man siya makapagsalita. Pwede naman niyang isulat yun kay Clotilde, yung mga malalaman niya. Kaya, siyempre, nag-iingat pa rin ako. Dapat pala, mawala na rin siya sa landas natin. Para wala na tayong problema. Ay, di dapat. Ha? Dahil siguradong paghihinalaan ako At saka nakalagay doon sa testamento ni Antonio na makukuha ko lang yung aking mana kapag nasa tamang edad na ang kanyang anak. Buwisit naman. Oh. Nautakan kanya doon. Ngayon kahit wala na siya, obligado ka bang alagaan ng kanyang anak? Ano pa nga ba? O, hindi pa paano masusulong ang kayamanan ng namatay mong asawa? Kapag namatay si Noemi, na nasa tamang edad na siya. Jal, bakit kaya ka lang umuwi? Wala ka namang overtime sa office, di ba? Dumaan po ako sa school ni Noemi, Mami. Kinamusta ko po siya. Ganun ba?
Kumusta naman ang pinsan mo? Okay naman ho siya. Masaya nga niya ibinalita na valedictorian siya sa graduation nila. Aba, at may award na naman pala siya. Oo. Pero, Mami, naisip ko lang, Oh, talaga nga kayang ipinagamot ni Tita Guada si pinsan? ha? Hindi natin natitiyak, di ba? May duda ka ba, Chal, na hindi siya ipinagagamot ang kanyang madrasta? Opo. Kasi, kung traumang nangyari kay Noemi, dapat magaling na yun kung ipinagamot siya. Tulog na tulog si Guada. Napagod sa ginawa namin ng loka. Palibasa matanda na. Pero ako, gising na gising pa rin. At mainit na mainit pa. Si Noemi. Nag-iinit ang katawan ko sa kanya. Lalo siyang gumanda ng magdalaga na. Napaka-sexy niya kanina nang makita ko siyang naka-shorts at naka-tube. Ang puti niya. Ang kinis ng balat. Walang kulubot. Hindi katulad nitong si Guada. Retokado na ang katawan. Ay, kailan kaya kita masosolo, Noemi? Kailan? Ang ganda mo talaga, Noemi. Ang kinis mo. Wag mo ako hawakan. Uy! Nakapagsalita ka na? Ang galing ko naman. Hinawakan lang kita, nakapagsalita ka. Pero mas maganda ang susunod kong gagawin sa'yo. Wag. Ang magpumiglas. Wala ka namang magagawa. Wala din dito si Guada. Mamayang gabi pa siya uuwi. Kaya solong-solo kita. Hindi. Bitiwan mo, sabi ko. Ay, turikot! Nalagiya ka, sinipa mo ang... Ang ibig sabihin nito? Bakit punit ang damit mo? At ikaw naman? Ha? Guada! Bakit nakabrief ka lang? Pinagsamantalahan mo si Noemi! Noemi? Bakit? Ano nangyari sa'yo? Bakit umiiyak ka? At punit ang damit niya, Clotilde. Oh, Diyos ko! Oo nga! Ano nangyari sa kanya? Dito, Clotilde. Dito. Nagsasalita ka na? Sabihin mo, ano nangyari sa'yo? Si Ramon, pinagtanggaan niya akong pagsamantalahan. Ang pinsa ni Guada? Hindi po sila tunay na magpinsan. Magkarelasyon silang dalawa. Ano? Niloko nila ang lahat para maitago ang relasyon nila. Hindi. Kaawa-awa kong kapatid. Paano mo nalaman yun? Papasok na po sana ako sa bahay galing sa paglalaro nang marinig ko ang pag-aaway ni na Daddy at Ramon. Dahil natuklasan na ni Daddy ang kanilang relasyon. Nagtago po ako dahil sa takot. Pagkatapos, binugbog ng gusto ni Ramon si Daddy. Pinalabas po nilang nagbigti ang daddy ko. Napakasama nila.
Mga walang ya! Binayaran din nila ang kakilala nilang kumuha sa bangkay niya para manatiling lihim ang lahat. Ay, ikaw pala, Ate Clotilde. Ako nga, walang niyak. Bakit mo ako sinampal? Pinakulong ko na si Ramon. Sinuko ko na siya sa mga pulis. Hindi ko kinonsente ang ginawa ng pinsan ko. Kung tutuusin, kulang pa ang sampal na yan sa kasamaan mo. Anong ibig mo sabihin? Alam ko na lahat tungkol sa inyo ni Ramon. Ate! Maging ang ginawa niyong pagpatay sa kawawa kong kapatid ni si Antonio. Ano? Napakasama ko! Sana hindi na lamang ikaw ang pinakasalan ng kapatid ko. Ate! Mga pulis! Hulihin niyo! Walang yan! Hindi! Wag! Ayokong makulong! Wag! Ivy, narito na tayo sa punto ni Tito Antonio. Salamat sa pagsama ninyo sa akin dito, Kuya Jal. Tita, Tito. Ako na maglalagay ng dala natin bulaklak sa puntod ni Kuya. Sige, Paula. Pinsan, anong gagawin mo? Hingi lang ako ng tawad kay Daddy, Kuya. Daddy, I'm sorry. Matagal bago nagkaroon ng katarungan, ang ginawang pagpatay sa inyo ni na Tita Guada. Sobra po akong natakot. Nabilanggo sa kasamaan ng pangalawa ninyong asawa. At nang inakala natin pinsan niya. Pero ngayon, malaya na po ako. Patawarin niyo po sana ako. Dahil ngayon lang ako nakapagsalita. Tahan na, Noemi. Kung nakikita ka ng daddy mo ngayon, alam ko, hindi niya gugustuhin magdusa ka pa. Mag-isa na po ako ngayon. Tita Clotilde. Tayong mag-isa sa buhay. Huwag mong sabihin yan, Noemi. Hindi ka nag-iisa. Oo nga, pinsan. Narito pa rin kami. At patuloy ka naming sasamahan sa iyong pakikibaka sa buhay na ito. Lahat ng kaapihan ay may hangganan. Sabagat lahat ng kasalanan ay may angkop na kabayaran sa kanyang panahon. Na nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Phil Cruz, at Maynard Landicho Jr. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.